Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lives Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon Kristo at Gabay ng Banal Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay sumampalataya sa Panginoon Diyos at Kristo Jesus at magabayan ng kaliwanagan upang hindi mamuhay sa kasamaan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 3, talatang 18 at 21, ito po ang mensahe. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa Kanya. Ngunit, hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayoy nahayag na ang kanilang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Ipo natin kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 12, ito po ang mensahe. Muli nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at dinilalakad sa kadiliman. Ipo natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 5, talatang 6 hanggang 10, ito po ang mensahe. Huwag kayong padaya kaniluman sa pamamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga gawain iyon ng Diyos, ang Diyos ay napupuot sa mga sumail. Kaya't huwag kayong makisangkot sa kanila. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan nyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Ipagpatuloy po natin, 2 Tesalonica, Kabanata 2, talatang 9 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Lilitaw ang Silowail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilinlang kababalaghan. At gagamit siya ng lahat ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga tao maliligtas sana kung kanila tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinubayan ng Diyos na sila manilang sa espiritu ng kamalian at paniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat na pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap ng katotohanan. Hindi po natin sa 1 Tesalonica, Kabanata 5, talatang 22. Ito po ang mensahe. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Tuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talatang 5, talatang 1. Ito po ang mensahe. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalin na simbiyon ng namin, masamang nasa at mga pag-iimbot ng isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngunit ngayon ninyo ang lahat ng ito galit po sa mananoob. Iwasan ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Kayo hinirang ng Diyos, itinaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya dapat kayong maging kamahabagin, magandang kalooban, pagpakumbaba, bait at matinisin. At ipapatuloy po natin sa 1 Tesalonica pa rin, Kabanata 2, talata 17, ito po ang mensahe. Maginawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong mapahayag at may sagawa ang lahat ng mabuti. Ito po ang mensahe at salita ng ating Mananoong Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita sa linggong ito. At ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at Espiritu Santo. Yan din ang ating banal na Santa Maria. Yan. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan, na mula sa banal na Panginoon Kristo, mula sa tema na ang palataya sa Panginoon Diyos at Panginoon Kristo at magabayan ng kaliwanagan upang hindi mamuhay sa kasama.
nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang kanyang hindi walang taros na pagmamahal sa atin, na tayo bilang ninulang ay dapat ay sumampalataya sa Kanya, o tayo ay sumampalataya sa Kanya upang hindi tayo mamuhay sa kadiliman o hindi tayo mamuhay sa kasamaan. Sumampalataya tayo sa Kanya at maliwanagan tayo. Tayo ay magabayan ang kaliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon Kristo sa Kanyang sakripisyo sa atin upang tayo ay may sa mabuti at hindi sa kasamaan. Sapagkat kung tayo mamumuhay sa kasamaan ng mundong ito, ay kaguluhan at iba't ibang uri ng krimen ang mangyayari sa mundong ito kung ito ay paghaharian ng dyablo, paghaharian ng demonyo. So pagpapasunod ng mangyayari sa kanila ay ang mga tao ay ito yung nagdudulot lamang ng kaguluhan at hindi mabuti sa ating kung tayo ay hindi mananampalataya sa banal na Panginoon Diyos, magagabayan tayo ng kaliwanagan at tayo rin niya para sa mabuti. Kundi kung tayo paghaharian ng kasamaan, tayo ay magiging magulo ang ating pamumuhay. Naglipa na ang iba't ibang mga krimen. Sa ating panahon ngayon, kahit na mayroong ng batas, kahit mayroong liga, na pa rin ang krimen. Naglipara ang kasamaan, napakaraming kasamaan, andigmaan, kabilat kanan. So yan ang nangyayari sa ating bansa, sa ating lipunan, sa mundo, na naglipa na ang kasamaan. Patuloy na yung mga tao ay namumuhay sa kadiliman, yung marami ay namumuhay pa rin sa kadiliman at ayaw nila na mamuhay sa mabuti. So kahit na mayroong gobyerno sa bawat mga bansa, ang mga ibang mga bansa ay talagang hindi mabuti ang kanilang mga gawa. So kaya yung mga nilalabag yung batas, nilalabag yung pamahalaan. So yun ang hindi maganda roon kapag mayroong mga kumakalaban sa ating mundo. So kaya dapat tayo ay pailalim sa paghahari nating banal na Panginoon, sapagkat yun naman ang darating sa takdang panahon na dapat nating paniwalaan na mayroon tayong takdang panahon na panahon na inila ng Panginoon Diyos para sa ating lahat, para sa kanyang lubusan na pag-aari. Ngayon ay tayo natin papailalim sa kanya, yun ang ating asahan pagdating ng takdang panahon. Ngayon ay tayo dapat ay maliwanagan at magpailalim na sa kanyang paghari at magabay tayo ng kaliwanagan at mamuhay tayo ng mabuti at hindi sa kasama. Kung mamumuhay tayo ng mabuti, tayo ay makapamumuhay ng mapayapa, makapamumuhay tayo ng magaan. Ngayon ay yung kanyang itinatag na gobyerno ay naging kaagapay niya upang kahit paano ay tayo ay nakapamumuhay ng mabuti. But definitely, pa mayroong pamahalaan, naglipa na yung mga krimen, naglipa na yung mga kasamaan. At even though yung ibang nahaddan na ng paggabay ay nagkakamali pa rin at ang tao ay nagkakamali. So ngayon ay kaya dapat tayo ay magabayan at maliwanagan upang tayo mamuhay sa mabuti at mamanage natin ang pamumuhay ng mabuti. Yan. At masunod natin itong ating ginagawang practical government na ginawa din ng Diyos para makaagapay sa atin laban doon sa mga nagkakamali, lalong-lalo na mabigat at mga hindi nananampalataya na namumuhay ng hindi mabuti o patuloy sa pamumuhay ng kasamaan o madilim na pamumuhay o walang pananampalataya. At tayo ay magabayan upang tayo ay makapamuhay ng mabuti. Sapagkat kung aayaw natin na mamuhay ng mabuti, ay tayo ay masama ang mga gawa. Kaya gusto natin ay mga gawang hindi mabuti, sinusunod natin yung pita ng ating mga laman. Kaya yung gobyerno, kahit tayo ay common good na nagkakaisa doon, ay nasusunod yung pita ng laman at yung gobyerno. So yung iba naman na pag minsan may mga batas na hindi naman talaga dapat ipasa. So ngayon ay ang nangyayari, yung mga tao hindi nakakasunod sa pamahalaan. So doon pa lamang ay lalo na silang hindi nakasusunod sa Panginoon. Kung yung pamahalaan pa lamang na hindi nakasusunod, lalong-lalo na ang Panginoon Diyos. At pag minsan mayroon din ng mga mahala na hindi naman nakasusunod sa Panginoon Diyos at namamanipula pag minsan yung ating pamahalaan to impose a law na mayroong doon sa iba, halimbawa sa ating paniniwalang Kristiyano, mayroong pinapasa na
hindi sangayon doon sa sinasabi ng Panginoon Diyos na gabay niya. Ngayon ay sapagkat ang gobyerno ay pangkalahatan, universal law dapat, so ito ay para umiral yung kayusan, ito ay umaayon dun sa kayusan para sa lahat. Kahit nga sabihin natin na ito ay hindi ganoon na nakasusunod doon sa halimbawa sa Kristyanismo, halimbawa na pananampalataya sa Diyos, but it definitely give pero usually ay dapat ay yung mga usapin na ganyan ay dapat yun ay pinag-uusapang mabuti ng lipunan Pilipino para maiwasan yung mga kaguluhan. Kaya nga yung gobyerno ay dapat ay maging mahusay kung paano nila i-manage yung mga ganyan na with respect to every religion, every faith para sa kanilang pamamahala. So ngayon ay kaya dapat tayo ay lumapit sa mapailalim at maniwalagan tayo para tayo mamuhay ng mabuti at hindi sa kadiliman. Tayo mamumuhay ng mabuti ay maiwasan natin yung kasamaan, maiwasan natin yung tayo mapahamak sarili, yung kapwa-tao natin. So ganyan lang dapat na dapat tayong mamuhay ng ganyan, magpailalim tayo at tayo sa Diyos. Ngayon kung tayo ay hindi mananampalataya sa Panginoon Diyos, ay mananatili tayo sa madilim at magulong buhay kahit na maglagay pa tayo ng kahit na yung inilagay ng gobyerno ng Diyos ay na nababastos, yung nilagay ng gobyerno ay hindi nasusunod doon ng mga tao, mga aayaw sa mabuting pamumuhay. So nilalabag nila yan. So they create gang, they create their own lives at minamanipulate nila para matolerate sila kasi syempre kung yung gobyerno yung iral ay masusupil sila. So kaya they need to manipulate, kaya makapag-i-establish yung ibang masasama ng kanyang institusyon, even para makontrol nila yung pamahalaan. So yun ang hindi maganda roon na nangyayari yan. Kaya wag tayo, ngayon pa lamang ay yung sinasabing subail, kaya wag tayo subail sa Panginoon Diyos. Sapagkat yung subail ay yan ay ng kasamaan para kalabanin ng Diyos mula paglaban sa pamahalaan at paglaban sa kabutihan. Patuloy na pamumuhay ng kadiliman. So ngayon, iba't ibang pandalansi ang ginagawa ng Diablo ng subail para tayo subail at subail sa Diyos, subail sa mabuting pamumuhay at tayo ay maging masama kagaya nila. So at sila at makaisa sila at makaisa yung masasama na yan sa pag-i-establish pagdating ng takdang panahon sa bawat salinlahi. Kung hindi na yun, magmumula yan. So magsasalinlahi at magpapatuloy yung masasama. Kasi kung halimbawa naka-establish sila ng isang organization, magpapatuloy yan. Unless hindi nabubuwag yun at nababago ang kanilang pag-iisip through the of the God o maliwanagan sila. Usually, siyempre nagiging matalino sila kung paano sila gagawa ng masama o mapapahira ng kasamaan, controlling the government. Kasi kung hindi sila mananatili kung sila ay basta lalaban sa gobyerno ng ganun ibang mga kasamaan. Yan, ganyan mga bagay. So yan. Kaya tayo ay dapat tayo lumayo sa lahat ng uri ng kasamaan, maliwanagan tayo. Tayo ay magpailalim sa Panginoon Kristo, tayo ay mamuhay ng mabuti. Kasi ngayon kung papatuloy tayo sa masamang pamumuhay, so sa pananampalataya sa Diyos, lalo na kung kakalabanin. Yan. Hindi ka naniniwala or kinakalaban mo pa. Yun ang mahirap doon. So yun ang mabigat doon. So umiiral yung kaguluhan sa isang lipunan, sa isang komunidad. Kasi ayaw mo pa ilalim sa Diyos para mo mabuti. Ngayon, ang nagiging end ay, o ang nagiging resulta, o ang nagiging outcome ay, siyempre nagkakaroon ng napipirwisyon tao, may nabibiktima. Kasi nga, ayun yung mamuhay ng mabuti. Dapat tayo ay maliwanagan at tayo yung mamuhay ng mabuti. Makasunod tayo mula sa pamahalaan at lahat ng gabay ng ating banal na Panginoon. Sa gayon ay makapumuhay tayo ng mabuti sa pang-araw-araw na pumuhay at may kaligtasan spiritual ang arayan. At tayo ay makapumuhay na matagal kung tayo ay lahat ay namumuhay ng mabuti. Kaya nga dapat lumayo tayo sa kasamaan at mamuhay tayo ng lumayo tayo sa yung pitang makalaman, yan, yung mga mahalas yung view ng damdamin, yung pitang makalaman, everything yon. Gusto mo kapangyarihan, gusto mo ikaw yung bida, gusto mo ikaw yung siga, yan. Gusto mo ikaw mapera, mo puro sexualidad, yan, ganyan. Iba't ibang masasamang mga gawa, masasamang mga nasa, yan, at pagsamba doon sa mga Diyos-Diyosa, mga ganoon. So yan ay mga pitang makalaman, hindi dapat yan. Kaya dapat iwasan yan at
tayo ay iwasan na yung mga panunungayaw, yung mga paninigaw mo ng tao, yan, yung malalaswang mga pananalita, yan. Kaya tayo ay dapat ay ayon din sa kalooban ng Diyos, yan, mahabagin, may pagmamahal sa kapwa, bigay concern, tayo yung mapagpakumbaba, mabait, matuwid, yan, marami na gabay para tayo mamumuhay, molding us by God. So tayo ay, kung tayo mo lang magagabay ng Panginoon Diyos, binabalangkas ng mabuting balita o tayo ay minold ng Panginoon sa Kristo, tinuturuan tayo, minold niya tayo kung paano tayo yung ugali natin na mamuhay tayo na may para masunod natin ang Panginoon Diyos sa mabuting kalooban. Mahal ka, maging mabait ka, like a simple na pinalalaki ka na bata, na ikaw ay tinuturuan maging mabait, masunuring bata, mga ganon. At it's a simple thing, dala-dala natin ang paglakihan. Diba? Kaya nga tinuruan ka ganon. Mabuti ka, matuwid ka, and even though i-broad mo pa yan, doon pa rin mag-root yan, yung ating ugali na yan. Na tayo ay dapat ay may puso sa kapwa, tayo ay malinis ang ating puso, mga ganon. So, kanya tayo minumold ng ating banal na Panginoon Diyos. At it is ay what yung mga old minumold tayo in our culture, and from syempre yun ay kinuha rin nila doon sa na tayo ay naging kultura na natin, syempre ay kasama natin ang pamumuhay mula sa pananampalataya sa Diyos. Kaya yan ang pinakamaganda na sa culture natin, aside from our tayo ay nagabayan ng banal na Panginoon Diyos in that kind of pamumuhay as a person o bilang tao na dapat gamitin ang ating pag-ugali sa kapwa-tao, family, yan. Doing good in faith para tayo may naging. So gayon ay para tayo ay manampalataya sa Diyos. Kasi kung tayo walang pananampalataya sa Diyos, medyo nahihirapan tayo sundin yung batas. At pangalawa ay vulnerable tayo doon sa pagkakamali o paggawa ng hindi mabuti, makalabag ng batas, makaperwisyo ng kapwa-tao natin. Kasi hindi tayo nanampalataya sa Diyos. Nawawalan tayo ng takot sa Kanya at hindi i-check natin yung kaligtasan spiritual at yung kagandahan ng mabuting pamumuhay. So wala sa atin yan kasi nga hindi tayo nanampalataya sa Diyos, hindi tayo nanampalataya sa mabuting pamumuhay. Even the government ay ating hindi natin sinusunod para tayo ay makapumuhay ng mabuti. At hindi tayo nagkakaisa to make the government ay para tayo matulungan sa mabuting pamumuhay. But also yung gobyerno ay pinanahanan pa ng mga tiwali at mga abusado. Yun ang mabigat doon kapag yun ang nangyari doon. Kaya ganyan ang nangyayari sa atin sa ilang mga panahon, iba't ibang mga bansa, yung gobyerno pinananahanan ng mga abusado, kakibat yung mga tao, mga abuso rin. So yun. Ngayon sila yung nag-ahari sa lipunan, even though kahit may government, pangit yung yung nangyayari. Diba? Pero dapat ay tayo ay magkaisa sa para makapamuhay tayo ng mabuti, tayo ay mamumuhay ng magaan, may kaligtasan spiritual. So, ligtas tayo sa namang uri ng kapahamakan. Kagaya ng ating nakaraang pagbabahagi, tayo ay mamuhay ayon doon sa tayo pinoprotect ng Panginoon Diyos mula nga dyan sa ilalim ng kanyang paghahari, kung tayo papailalim sa kanyang paghahari, at mula ka naman sa gabay na kanyang salita ay tayo napoprotektahan dito na pagbaguhin at pabutihin yung mga tao. Yan pa lamang kung mapagbabago o mas mapabuti, so tayo ay naliligtas na dun sa maaaring masama niyang gawin. O sa ating mga sarili na magawa tayo ng masama sa kapwa-tao natin, di ba? At tayo mapahamak. Yeah? Kasi kung gagawa ka ng masama, maaaring mapahamak ka. Kapwa-taong maaaring mapahamak naman sa iyo. So you will both saved by God. Mura dito sa ating mabuting balita, sa salita nito na tayo ay hindi mapapahamak at yung mga kapwa-tao mo. Kung masusunod natin yung banal na Panginoon Diyos at iba't ibang mga gabay ng ating banal na Panginoon. Kaya tayo ay manampalataya ng lubos para makapamuhay tayo sa mabuti. Kasi kung hindi tayo mananampalataya, madali kang mahikaya sa masama. Madali kang mahikaya sa mabuti, lalo-lalo na kung lalabagin mo yung batas. Yun ang mabigat doon. Ngayon, ang ginagawa mo, kahit nilalabag mo yung batas, siyempre naging maabuso ka upang paglalangan mo yung batas at ikaw ay mapanatiling mo, yamaan mo, di ba? Ganun ang ginagawa ng marami. Kaya nagiging magulo ang lipunan, nagiging marami yung masama. So kaya dapat tayo ay
hindi lamang pinagbuklod at pinabubuti in a legal manner. Marami pa rin na naging masama. Kundi dapat mas maganda tayo mapabuti ng pananampalataya natin sa banal na Panginoon Diyos. Sa ilalim ng kanyang paghahari. Na kung sa itong gobyerno ito ay para kanya lamang na sangay para tayo ay pamahalaan. Tsaka kagapay ang simbahan, syempre na tinatag para tayo ay maagapayan ng spiritual na dapat nating behavior in life para tayo mamuhay. So yun muli, sana nagabot kayo ng Bible Life Promotions sa inyong spiritual na pumuhay mula sa pagbabahagi natin ng mabuting balita at kayo magkaroon ng malaking pag-asa ng inyong kaligtasan spiritual sa pang-araw-araw natin pumuhay hanggang sa na gagawin ng ating banal na Panginoon Diyos ay at lubos tayo makisa sa kanyang paghahari at makisa sa buhay na walang hanggan. At tayo ay magkaroon ng mga laking pag-asa nga dito. At tayo ay patuloy na ng palataya ng paggabay ng Banal na Santa Maria, ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo at Banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi ito. Sana patuloy sa tayong gabayan ng kanilang iba't ibang mga pag-iimala mula sa kaliwanagan ni Banal na Santa Maria. So magliwanag ang Banal na Panginoon Diyos with Mother Mary at tayo gabayan sa ating pagbabahagi ito. Sana tayo gabayan palagi ng kanyang pag-iimala at kayo ay maliwanagan at kayo ay mahikaya sa pagtalima ng mabuting balita o pananampalataya ng ating banal na Panginoon Diyos at tayo makapamuhay ng mabuting matuwid sa ilalim ng Panginoon Diyos at kanyang kaliwanagan. At doon sa interfaith unity, tayo patuloy na magkaisa diyan. Pahay natin yung ating bawat mga reliyon at sa gayon ay hindi tayo nagkakaroon ng mga hidwaan, hindi tayo nagkakaroon ng labanan na uwi sa karahasan at digmaan. Ngayon, kung tayo magkakagagabay tayo sa bawat bansa, bawat komunidad, bawat pamilya, bawat grupo, sa gayon mamumuhay na mapayapa ang mundo mula sa pagkakaisa ng mga reliyon at hindi nagbabatbatan at lalaban ng mga reliyon para humikayat ng sa lipunan at mundo. Gayun din ay yung CBCP and Vatican Church maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at patuloy nyo pagkaisahin ang sangkatauhan mula sa Pilipinas sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos at banal na mula sa mabuting balita at banal na Panginoon Jesucristo. At doon sa mga kapamalaan, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria, mabuti ng mabuting balita, magabayan kayo at patuloy kayong mamahala ng matuwid, puti, patas, justisya at tugunin nyo yung karapatan ng tao. Sa gayon, makapamumuhay ng maunlad ayon sa karapatan at mapayapa ang inyong nasasakupan. At higit sa lahat, sila ay makapananampalataya sa Diyos sa inyong pagprotekta, paggabay sa kanila. Mula bilang pagtalaga sa inyo, bilang authority ng ating banal na Panginoon Diyos sa inyong mga tungkulin niya. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.